Hello po, magandang araw, good day sa lahat. Welcome po sa ating episode. I'm Lindon Gatulong, samahan po ninyo ako sa episode na ito. Bago sa lahat, paki-subscribe naman sa ating channel, paki-share din, at kung nagustuhan ninyo, like naman. Ano po? Mga kababayan, pag-usapan natin ngayong araw, itong, maganda ito. Ang pinakahihintay natin mga kaibigan, na magsalita na si Senator Marcolita tungkol po dito sa nabunyag po na flood control project anomaly. Ano po? Sapagkat kung hindi lang po sa baha, hindi po mabunyag itong anomalya ng flood control mga kaibigan. Sabihin man natin napakaswerte na bumaha po para mabunyag itong mga kalukuhan, ika nga sabihin natin, itong sindikato na flood control mga kababayan, ngunit po tayo'y nalulungkot dahil po ang daming mga kababayan natin na nasalanta at nabiktima mga kaibigan. Ano po? Masakit man isipin, pero wala tayong magawa, yan ang katotohanan. And ito na ang makasagutan sa mga katanungan. Bakit po bumabaha? Samantala, napakalaki naman pala ng flood control funds na inilaan po ng ating gobyerno. Ano po? Mismo na ang ating Pangulong BBM ang nagbunyag nito na mananagot ang dapat mananagot. Uulit-ulitin lamang natin na sa katatapos lang na suna ng Pangulo ay sinabi niya mga kababayan ang pagpapaimbestiga po ng flood control project na ito. Ano po? Sapagkat po hindi makapaniwala ang ating Pangulo na bakit nagkaganito. Sapagkat alam niya na may linaan sila. Ano po? Ang gobyerno ng napakalaking budget dito. Mga kababayan, hindi na natin patagalin. Pakinggan natin ang mismong pahayag po ni Senator Marcolita na kanya nang imbestigahan. May schedule pa. Ano po? Siya na magsabi kung anong schedule, kailan yan na umpisa na niyang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Pakinggan natin mga kaibigan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, uumpisahan ko na yung flood control investigation. Medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. May emergency na ibibigay sa Pangulo. Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yun, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang O ayan. Yan ang maganda. At malinaw na po na magkaalaman na dito. Lagot yung mga sino po mga kasabwat dito. Ano po? Kasi po, hahanapin niya hindi lamang dyan sa mga contractors. Ano po? Sapagkat may alam siya mga kababayan na yung pong budget po ng flood control, halimbawa na 100% mga kaibigan, yung mapapunta na lang doon sa project, umabot na lang daw ng mga 45% mga kaibigan. Grabe, napakalaki-laki. Sabi niya, sa congressman, meron yan. Meron pa sa DPWH. Meron pa sa mga district engineers. Meron pa daw sa nasabi pa niya may sa barangay kung saan yung project
mailagay. At meron po yung mga inspectors daw eh. Kaya po, ibabawas na lahat mga kababayan ang halaga doon sa mismong cost of the project. Ang mangyayari po, kunti na lang ang maiwan. Ano po? Kung susundan natin mga kababayan ang kalkulasyon niya na nasa 45% na lamang ang maiiwan, siyempre meron pang dapat maiwan doon sa kontraktor. Pwede ba yun? Na yung kontraktor, wala silang maiwan para sa kanila, hindi pwede yun. Ano po? So, sabihin na lang natin, maiwan sa kontraktor na sa 15% doon sa 45%. Ibig pong sabihin, 30% na lang ang maiiwan para sa project. Ano na magawa mo dyan sa 30% na maiiwan? Diba? Kasi kung susundan natin yung computation niya, 18 to 20% daw sa congressman, yung nag-identify ng projects. Okay? Meron pa daw sa DPWH. Doon na to, basta meron siyang something like, may alam siya na may mga gano'n na mga bawas sa DPWH. Hindi pa po kasama daw ang sa District Engineering Office. Meron pang barangay. Meron pala. Ngayon ko lang nalaman nga meron palang sa barangay, ha? Alaga taga sa barangay. Meron pala. Ha? Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi si Senator Marcolita, may sa mga inspector pa ng project. Kaya sabi niya, ang maiiwan daw, nasa 45% na lang. Hindi pa kasama dyan mga kababayan yung para sa, siyempre magkaroon niya sila ng, pwede ba yung walang ginansya ang kontraktor? Hindi, pwede naman yun. Sabihin natin, bawasan lang 15%. 30% na lang ang maiwan. Kaya nga po, kung tingnan ninyo yung mga flood control projects, may isa pa akong nakita na flood control projects mga kababayan ganda mo tingnan yung kanyang istruktura. Ano po? Flat sa ibabaw, siguro mga 2 meters ang lapad sa ibabaw niya, sa surface. Yung sa gilid, pa ganyan, pa-slide. Ano po? Tingnan mo, napakaganda. Nung nasira nung baha. I understand, hindi po ako nagkakamali doon sa Luzon area yun. Sa isa sa mga probinsya ata yun doon. Nung nasira ng baha, pagkita mo sa loob, halo. Ano po? Parang wala ngang bakal. Siguro, may linagay. Kunting linagyan lang nila ng kung anong linagay doon. Linagyan lang nila ng lupa siguro, buhos ng kunti. Di ba? Kinain ng tubig baha mga kababayan, di naging halo siya. Di naman siguro kailangan natin maging inhinyero tayo para malaman mo kung solid structure ba yan o yung riniriprap lang. I mean, yung manipis lang na, yung iba pa nga, bato pa. Pinapay lang yung bato mga kababayan. Nakikita ba ninyo yon? Ang dami yan. Pagkatapos, pinipitik-pitik ka na lang ng yung masa ng simento. Para hindi makita yung bato, kinapal-kapalan kunti mga kababayan yung pinitik-pitik doon na simento. Ano po? Di maganda na tingnan. No wonder na itong mga contractors, ganyan nila ang kanilang trabaho. Kasi po, ano pang sa kanilang maiiwan? Hindi po ba? Wala nang maiiwan sa kanila. Kung yung 45%, uubusin nila doon sa project. Ano po? Ano pang sa kanila? Di ba? Wala nang maiiwan. Kaya nga po, ito maganda na magkakaalaman na talaga dito. Magkakaalaman na talaga dito. Ang gusto lang ni Senator Marcolita, mga kababayan, na mangyari, itong mga contractors, mag-cooperate lamang sila. Okay? Ipapatawag nila lahat yan. Lalong-lalo na itong nabunyag na 15 construction firm. Itong 5 na sinabing nakakuha po ng nationwide flood control contracts. Nauna nang lumabas na balita mga kababayan na 100 billion daw yun. You could not imagine. Kalaki-laki ng halaga na yan. Nakuha nila mga kababayan. O di ba? Kaya hindi tayo magtaka. May mga projects talagang nagkakalitsi-litsi.
na naging saputi po. Ano po? Naging saputi ang mga projects. Bakit po? Isipin mo na lang, kung 55% ang mawala sa total cost of the project at tatanggalin na yung lahat, gaya ng sinabi ni Senator Marcolita di ba po, na 45% na lang, ulitin ko po, ano pang maiiwan sa kanila? Di ba? Siyempre, kunin nila, pang-sweldo, kasama na doon, sa 15%, sabihin na lang natin, o di 30% ang maiwan. Ikaw, kontraktor, anong gagawin mo? Kaya ngayong ibang project, hindi natatapos. Ano po? May halimbawa, ilang meters or kilometers, ang cost ng project, gano'n na kahalaga. Yung iba sa umpisa lang, at saka sa dulo. Tapos picturean, may pa-video-video, na completed na ang projects. Mayroong mga gano'n Pero ang gitna, mga kababayan, wala. Kagaya ng mga road projects yan Sa gitna, wala po. Putol-putol. Ano po? Ito ang maganda. Dapat po talaga itong investigasyon ng Blue Ribbon kasi sinabi na ni Senator Marcolita, umpisahan na niya, Martes yung sinabi niya, siguro maybe next week na, na kanyang imbestigahan at ang hangad lamang niya na mag-cooperate lang yung mga contractors. Sabihin, siguro gusto niyang malaman sino ang mga nasa sa likod nito. Congressman o kaya mga senador. Hindi na natin i-spare ang mga senador. Gusto ko ring masama ang mga senador. Basta kailangan talaga unlike kay Congressman Sandro Marcos, ayaw niya mag-imbestiga mga kababayan kasi sabi niya hindi daw pwedeng mag-imbestiga sa sarili, sa Congress, sa kanilang mga kasamahan. Mukhang, hindi ako, negative ako doon, na hindi pwedeng mag-imbestiga sila. Kasi po, kung gusto natin masugpo ang korupsyon, dito tayo mag-umpisa sa iyong harapan. Di ba? Kung sa bahay pa, dyan ka sa balkonahe mo, sa balkon. Diyan mo umpisahan. Pero ayaw niya. Gusto niya third party. Eto. Pumasok na ang Senate Blue Ribbon Committee. Hintayin na lang ninyo. Napakaganda itong development. Susundan natin ito mga kababayan. Huwag kayong mag-abala. Susundan natin ito. For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan naman mag-subscribe and share pag nagustuhan ninyo. And siyempre, pakilike naman. And don't forget also to click the notification bell para lagi po tayong updated.